May panukalang batas na sa Senado na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suspindihin ang excise tax sa langis. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. May nakabinbin ng panukalang batas sa Senado na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suspendihin ang excise tax sa langis. Ito ay ang Senate Bill No. 1923 na inihain ni Senator Bam Aquino. Batay sa panukala, malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan, lalo na ng mga tsuper, mangingisda at magsasaka. Kaya naman kapag may national emergency at global economic disruption, ang gobyerno dapat umakto para maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino. Ayon pa kay Senator Bam Aquino, noon pa man nagawa ng suspendihin ng excise tax sa ilalim ng train law nang umakyat sa $80 per barrel ang presyo ng krudo. Kaya inihain niya ang panukalang batas upang mabigyang kapangyarihan ng Pangulo na muling ipatupad ito. Giit pa ng senador, kung dati nahuhuli ang pamahalaan sa pagbibigay ng aksyon, ngayon panahon na para mauna naman ng gobyerno at hindi hayaang lubhang maapektuhan ang mga Pilipino sa nakaambang taas presyo sa krudo. Kahit naman si Senator Erwin Tulfo, naghain na rin ng panukalang batas para suspendihin ang excise tax at bawasan na rin ang value-added tax sa langis. Sa ilalim naman ng Senate Bill No. 1935, otomatiko namang ipatutupad ito kapag umakyat sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Pero ramdam naman po natin, medyo tumataas na po at sabi na rin po ng isang ahensya po na maaaring pumalo po sa 80 pesos po yata ang per liter darating ang araw. So ito po, i-final po natin para maging handa po, lalo na po ang ehekutibo. Ayon sa senador, posible talagang may mawawalang pondo sa gobyerno dahil dito. Pero maiging tumutok muna sa magiging hirap ng mga Pilipino. We also have to address po yung magiging problema po ng mga kababayan natin. Is it income right now or is it yung kapakanan po ng mga kababayan natin? We have to make a choice. We have to make a decision now. Naniniwala naman si Tulfo, hindi rin naman magtatagal ng 1 taon ng suspensyon. Kaya posibleng hindi naman umabot sa sinasabi noon ni Senator Sherwin Gatchalian na 300 billion pesos na mawawalang revenue sa gobyerno. Fuel, pag tumaas ito, tataas po lahat, apektado po tayo. So, pero ang sinasabi lamang ho natin, temporary lang po itong suspension. We're not saying na 1 year po ito. Si Senator J.V. Ejercito naman, pabor din na magkaroon ng 4-day workweek sa mga empleyado. Pero mas mabuti pa rin anya, unahin ang suspensyon sa excise tax. Kung feasible yan, bakit hindi? No? Kailangan talaga tayo magtipid ngayon with an impending oil crisis because of the situation in the Middle East. Pero pinakauna, hopefully, maipasa yung provision sa train law na for Congress, nag-request sa Presidente para masuspend yung excise taxes. So I think yun yung dapat unahin para at least masoften yung blow. Samantala, si Senator Sherwin Gatchalian, hinihikayat naman ng Department of Energy na bumuo ng task force. Ito naman ay para magbantay sa presyo at supply ng langis sa bansa. Dapat anya, parte rin ng task force ang National Power Corporation dahil dependent ang Pilipinas sa langis para sa small power utilities o bilang pinagkukuhanan ng kuryente.